Hello lovies! Another day, another vlog na naman tayo for today's video. Medyo na late ako ngayon gumising. Kasi late na rin akong natulog. Kaya late na naman akong nagising. So ngayon, nag-prepare ako ng aking pananghalian. Magpapaksiw tayo ngayon ng isda. Usual. Yun ang madali ang gawin natin dito. Paksiw tayo ng isda. Ginagawa ko sa paksiw po ay pinaghalo-halo ko na muna yung mga sangkap niya. Ayan. Bago ko siya ilalagay sa aking paglulutuan. Pinaghalo-halo ko. Pero ang ilalagay ko lang sa kanya is yung luya at bawang. Linagyan ko rin siya ng siling haba. Para naman makapag mayroong anghang-anghang ba. Mayroong kagat na medyo maanghang-anghang ang ating lulutong paksiw. So, samahan niyo ko, magluto muna tayo ngayon ng ating for today, ng ating menu for today. Magpapaksiw tayo ng isda. Samahan niyo ako. So, ayan, nilagyan ko muna siya ng luya at bawang sa ilalim. Bago ko ilagay ang aking isda. Simple lang naman sa mga ordinaryong pagpapaksiw ng isda. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko ginagawa. O diba? Kailangan mo hugutin kung hindi tama sa sizes. Para naman is ilalagay ko na to sa kanyang ibabaw. Ayan. Tapos lagyan natin siya ng suka. Pamintang buo. Kasi linagyan ko siya ng pamintang durog. So pamintang buo naman ang lagay natin. Nilalagyan ko rin pala siya na labis ng kaunting oil. Pampalasa ng konti din. So, ganyan lang kasimple ang ating paksiw. Hindi mag-stay ang amoy sa labas. Saan talaga yung nakita? Salamat. Salamat, Inday! Okay lang yan! Lagyan natin ito dito sa sapa. Okay, yung mga kasama ko sa bahay kasi Friday ngayon. Nagkita-kita kami ngayong araw na to. So, lagay ko na siya sa sala para yung amoy hindi siya masyadong maamoy masyado dito sa sala. Kailangan talaga namin yung palagi kasi pag hindi kasi naglagay ng mga medyo pampa-amoy-amoy dyan sa sala, yung amoy ng niluluto mo is mag-i-stick talaga yan sa sala. Kasi centralized ang isi namin. So, kailangan talagang mayroon talaga napaamoy na para pampawala ng amoy ng mga niluluto mo. At meron akong pasalad. Binigay na kasama ko sa bahay. Nagsalad sila kasi birthday niya nung nakaraang araw birthday niya. Nagawa niya na to. Tapos hindi kami nagkita-kita rin, hindi man ako nakita kasi Friday off nila ngayon. Ako, magigising ulit lang. So, nagpangita ka ngayong araw. Kaya ngayon pala niya binibigay sa akin. So, salamat Inday sa pag-isasalad. Macaroni salad ang ginuto niya. Kaya tapos ito. Yummy! So, may pasalad tayo ngayon. Magpa-plancha rin ako maya-maya siguro ng aking damit kasi di pa ako nakapag-plancha ng aking uniform. Inaantay ko lang ito matapos. Tapos magpa-plancha na ako ng aking damit na susutin. Kasi may pasok na ngayong araw. Then mga kalabs, luto ng ating paksiw for today. Kakain na muna ako. Di ba na kayo sasama sa aking pagkain kasi madali na tayo kasi mag-1:30 na. Baka maliit na naman ako. So, plancha muna tayo mga kalabs ng aking uniform. Di ba pala ako nagpa-plancha. Tapos after nito, maliligo na rin ako. Ang plancha ko naman is basta makatanggal ko lang yung gusot-gusot ng uniforme ko. Okay na ako dun. Hindi yung planchado talaga. So, planchahin ko lang muna to. Tapos, ligo na rin na naman ako kasi alam mo na, may pasok tayo. Hello mga kalabs! I'm back! So, dalhin na natin si Dora uli. Palagi naka-backpack si Dora. So, pasok na tayo. Sapatos lang tayo. Kasi di tayo pwedeng pumasok na walang sapatos.
May ref na nasa labas. Siguro sira din, tatapon na yan. Dito kaunting sira lang. Pag di na talaga kaya nilang natapon nila. Babili na lang sila ng bago. So work na tayo mga kalobs. Simulan na naman tayo. Kararating ko lang. So mag-work na naman tayo sa ngayon. Ayan mo, busy sila. May pinagkakaabalahan. Silip ko sa inyo yung mga items namin. Ito, yan ang paninda namin. Ayan. Yan ang aming mga paninda dito. Simple lang. Pero yung mga cakes, familiar yan sa inyo. Kasi meron naman yan sa kahit saan. Ayan mga yan. Dalera. Ito, daldalera na yan. Ayan, oh. Ano lang kasimple ang mga paninda namin dito. Parang ano din lang, regular lang sa mga paninda makikita nyo every time sa mga sweet shop ganyan. So may order tayo. Kunin lang muna natin yung order. We don't have on driver. Wala kasi sa Deliveroo, wala silang rider na sasakyan. Snack tayo mga kalobs. May time tayo dito sa taas mag-snack. Kasi may kasama tayo sa baba. Chicken with fries. Nakagutom. Minsan naiisip ko ba, dito, madali tayo makabili ng pagkain natin na gusto natin kainin. Samantalang pag nasa Pinas na tayo, ang hirap bumitaw ng pera na kain ka ng pag gusto mong pagkain. Pero iniisip mo yung, pag nakita mo na yung presyo niya, iisipin mo, ay wag na lang kasi pwede natin pambili ng ulam natin, pambili ng ulam, pambili ng bigas or something like that. Pero dito, iisipin mo, makakabili ka kasi iisipin mo may darating ka naman sahod sa susunod na buwan. Pero pag nasa Pinas ka kasi hindi talaga. At minsan din, maiisip mo na habang kumakain ka ng masarap dito, tapos yung mga pamilya mo, oo, nakakain din sila ng gusto nila, pero hindi kagaya natin. Kaya minsan, pag kumakain ako, minsan naiisip ko sila lagi kung nakakain din ba sila ng ganito sa ngayon, o tawag dito, kung gusto ba nilang bumili, nakabili ba sila. Kaya mga ganun bagay ba? Kaya minsan, maisip mo na lang, hindi ka bumili kasi iisipin mo, ako kumakain ganito na masarap, tapos sila hindi. Yung ganun ba? Pero, wala tayo, dito tayo. Talagang, hindi natin maiwasang mag-compare. I-compare yung sarili natin dito, saka doon. Pero, okay na rin kasi sabi nga niyan is ganun talaga ang life natin dito okay lang sa atin na maalala talaga natin sila kasi syempre mahal natin sila, iisipin pa rin natin sila bago yung sarili natin. Kaya ako kapag may extra naman ako, kahit di nila hingiin talaga, binibigay ko talaga yan kasi iniisip ko ako nga nakakain ng gusto ko, samantalang sila hindi ko sila mabigyan ng pagkain na gusto nila. So kaya ako naman, hindi naman sa pag-spoil, kapag meron talaga akong extra, nabibigyan ko talaga sila ng mga, para makabili sila ng pagkain nilang gusto nila. Yun lang, share ko lang. Kasi mga twice lang siguro kami nakakain sa labas kasi mas gusto ko pang kumain sa loob ng bahay na kasama sila kaysa kumain sa labas na magluluto, hindi tayo mapapagod, pero iba pa rin kapag nasa bahay tayo, di ba? So, mas maganda pa pag nasa Pinas ako. Mas gusto ko pa yung sa bahay na lang kakain. At least, magluluto ka nga. Pero yung presyo naman ng pag linuluto mo, makukontento sila sa kain. Kasi pag nasa labas ka, bibili ka ng ganito, presyo niya, isang tao kakain. Di ba? Pero paminsan-minsan, lumalabas. Kumakain kami sa labas. Pero hindi lagi. Kasi ayoko rin naman ng ganun.
mahirap din naman na palagi tayo sa labas kakain. Magastos yun. Mas iintindihin ko pa yung gagastusin sa bahay. Ibili mo ng grocery, ibili mo ng anong kailangan nila. Kaysa sa kumain ka palagi sa labas. Nang pwede naman natin kainin sa loob ng bahay. Sure ko lang po yun. Sa akin lang, opinion ko lang po yun. Pero kung sa inyo is iba naman, nasa sa inyo po yun. Pero sa akin kasi mas gusto ko yung ganun. Yung kami mismo sama-sama sa loob ng bahay. Kakain kami ng binili kong ulam, na binili kong lulutuin na ulam. At yun ang lulutuin ko para sa kanila. Kasi pag nagbabakasyon ako, gusto ko lagi nagluluto. Ako naglilinis na. Ako lagi naglinis sa bahay. Ganun. Kasi gusto ko yung maranasan nila yung kasama nila. Ako mismo gumagawa sa loob ng bahay. Yun lang. Sure ko lang po ba. So, kain na ulit tayo. Tapos na tayo mag-snack mga kalabs. Baba naman tayo. Kasi may trabaho pa tayo. So, it's time to go na naman tayo mga loves. Patay na natin ang mga ilaw at tayo ay uuwi na. So, dito ko na rin natatapusin ang aking video. So, see you again tomorrow for my next vlog. Bye-bye!